May isang buntis na babae, matagal nang nakakaranas ng pananakit at pang-aabuso sa loob ng sarili niyang tahanan. Isang gabi matapos ang lahat ng iyon, pinaslang niya ang kanyang asawa. Sa kasong ito, maaari bang ituring na self-defense ang ginawa ng asawang babae? Ito ang tanong na sinagot ng Korte Suprema sa People versus Henosa. Today, we'll talk about how this landmark case shaped our understanding of self-defense and the so-called battered woman syndrome in the Philippine criminal law. Taong 2021, binago ng Korte Suprema ang batas. Ipapaliwanag ko ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Ako po si Attorney Claribel Lucila. Welcome back to our channel, where we simplify Philippine law and landmark cases in a way that everyone can understand. Kung interesado ka sa mga kasong nagbigay ng bagong kahulugan sa ating batas, mag-like, subscribe, and share this video. Si Marivic Henosa was charged sa pagpaslang niya sa kanyang asawa na si Ben. Sa korte, inamin niyang siya ang pumatay. Pero ipinaliwanag niya na ginawa niya ito bilang depensa sa sarili matapos ang mahabang panahon ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Sinabi niya na siya raw ay dumaranas ng tinatawag ng mga psychologist na battered woman syndrome. Isang kalagayan kung saan ang paulit-ulit na siklo ng pananakit ay nagdudulot ng matinding takot at psychological trauma. Ang tanong sa Korte Suprema, maaari bang gamiting depensa ang battered woman syndrome para ma-justify ang pagpatay? At kung hindi, paano ito makakaapekto sa pananagutan ng akusado sa ilalim ng ating revised penal code? The Supreme Court made an important clarification. Ang sabi ng Korte, para mapatunayan ng self-defense, kailangang ipakita ang tatlong elemento. May unlawful aggression ng biktima, reasonable necessity ng paraan ng depensa, at kakulangan ng sapat na provocation sa panig ng akusado. In Marivic's case, the court recognized that she indeed suffered repeated abuse. But at the time of the killing, there was no actual or imminent unlawful aggression. Ibig sabihin, natapos na ang pananakit bago nangyari ang insidente. Kaya't hindi tinanggap ng korte ng buo ang depensang self-defense. Ngunit, kinilala ng Korte Suprema ang BWS o Battered Woman Syndrome bilang mitigating circumstance dahil naapektuhan nito ang kanyang pag-iisip at emosyon sa oras ng insidente. Ang desisyong ito ng Korte Suprema ay historic. It's the first time the Philippine Supreme Court formally recognized battered woman syndrome in a criminal case. Ini-appreciate ng korte ang dalawang mitigating circumstances na psychological paralysis at passion and obfuscation. Sa kaso ni Marivic, dahil matitinding pambubugbog na paulit-ulit na ginawa sa kanya, ay bumuo ng isang uri ng pinagsama-samang pagpapasiklab o provocation na tuluyang sumira sa kanyang kakayahang magpigil at sa kanyang psychological resistance. Ang tinatawag na psychological paralysis na kanyang naranasan ay nagpahina sa kanyang kalooban. Dahilan upang siya ay mabigyan ng kabawasan sa pananagutan alinsunod sa revised penal code. Dagdag pa rito, dapat ding kilalanin ang nakakapagpagaan na sirkumstansya na si Marivic ay kumilos dahil sa napakalakas na bugso ng damdamin. Hanggang sa ito ay magdulot ng matinding silakbo at kalituhan ng isip o ang passion at obfuscation. Ang matinding pambubugbog na kanyang naranasan noong gabing iyon mula sa kanyang asawang nananakit at sa kabila ng katotohanang siya ay 8 buwang buntis sa kanilang anak, ay lubos nagpabigat ng kanyang damdamin at kalagayang mental na sumapaw sa kanyang katwiran at nagtulak sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sariling buhay at buhay ng kanyang dinadalang anak.
Dahil sa dalawang mitigating circumstances na ito, binabaan ang parusa kay Marivic naging minimum na 6 na taon at 1 araw hanggang sa maximum period na 14 years, 8 months, and 1 day. At dahil nakulong na siya ng higit sa minimum na parusa na itinakda, maaaring siya ay agad na palayain ng Director ng Bureau of Corrections kapag napatunayang karapat-dapat siya sa parole. At ang mensahe ng korte, ang batas ay may puso, naiintindihan nito na may mga biktimang dumaraan sa matinding trauma, pero kailangang sundin pa rin ang mga legal na batayan ng depensa. So while the battered woman syndrome doesn't automatically mean self-defense, it can reduce criminal liability if proven as a mitigating circumstance. For lawyers and students, People v. Hinosa teaches us how psychology and criminal law intersect. Para naman sa publiko, it reminds us to seek help early, to document abuse, and to know that the justice system recognizes the psychological realities behind domestic violence. People v. Hinosa shows that the law continues to evolve, balancing reason with compassion. Kung gusto mo ng ganitong content na pinapaliwanag ang batas sa simple pero legal na paraan, remember to like, comment, and share. Let us empower Filipinos, one legal story at a time. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.